kabebe, andito nga po tayo sa area kung saan yung kuan ko pag umangkondara na video. So yun nga po mga kabebe, magmamarites nga po tayo at sasagutin po natin yung katanungan nga po ng kabebe natin. At ito nga po yung katanungan niya. So mahalaga po ito mga kabebe sa mga gusto pa lang po magsimula at sa walang ka-idea. So napakalaking tulong din po ng katanungan ng kabebe natin. So happy farming po sa iyo Sir Willie Velasco. Thank you so much po sa patuloy na support at ito po yung maisasagot ko po sa katanungan nyo. So, yun nga po mga kabebe, ito nga yung bagong area, bagong pag-asa. So, nakikita nyo naman po mga kabebe na sa mukha pa lang ng area ay malalaman po talaga natin na bagong ani po. So, ito po yung mga itik po natin na pure po na dumalaga. Ito po mga alagang itik natin ay magsi 7 months na po ngayong October. So, ano na ba yung mga ganapan? So, wala pa din pong nabago mga kabebe. Ganito pa din po at pinapastol pa din po natin yung mga alagang itik natin. As mas maganda pa din po ngayon kumpara nung nakaraang araw na hindi natin sila nailipat. So, ito na po yung mga alagang itik natin mga kabebe at relax na relax po. Disclaimer lang po sa mga lahat ng babanggitin ko ay base lang din po ito sa karanasan ko bilang mangiitik. So ako ay hindi po ako nag-aral sa ganitong paraan kundi ay karanasan ko lang po talaga yung binabahagi ko. Kung may hindi man ako naibanggit or may hindi man ako kanais-nais na naibanggit dito sa video na to ay paki-comment na lang po kabebe at sa ganun ay ma-apply ko din po sa sarili ko at makatulong din po tayo sa mga kabebe natin na gustong pumasok dito sa mundo ng duck farming. So yun nga po mga kabebe, base po sa experience ko kasi ay nagsimula po talaga ako sa seho hanggang sa mangitlog itong mga alagang itik natin. So yun nga po, ilang beses na din po tayo nagpalaki ng mga itik na nagsimula po talaga tayo sa seho kasi yung marketing ko po talaga kasi mga kabebe is nagbibenta po ako ng mga itik na dumalaga na ako po mismo ang nag-aalaga. So yun nga yung mga itik na hindi po naibenta na mga dumalaga ko ay pinapaitlog ko po ito sila. So ano po ba yung disadvantage po ng dumalaga versus mga inahin na? So dito po tayo sa dumalaga mga kabebe. Dumalaga po yung mga alagang itik natin kung nag-uumpisa pa lang tayo is napakaganda po talaga kasi ay yung egg production nila is mataas kumpara po sa mga inahin na. Kasi ay itong mga alagang itik natin is 1 year pa lang mahigit ay magkakaling na po talaga sila ang mga itik. Pero ang nakaganda lang din po talaga pag pinapastol natin itong mga alagang itik natin mga kabebe is napakalaking tipid kahit 3 years, 4 years na yung mga alagang itik natin basta may sapat lang tayo na paglagyan na ganitong area is walang problema, hindi po tayo malulugi kasi nga po ay organic nga po lahat ng kinakain nga po ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ang dumalaga ba pag ihalo mo sa medyo may edad na is depende po sa edad ng mga alagang itik natin na dumalaga. Kung yung itik mo ihaluan mo ng 3 months pa lang, ihalo mo sa mga inahin is medyo may problema po tayo dyan mga kabebe. Base lang po sa na-experience ko. Kasi nung yung mga alagang itik ko is nangingitlog na po, tas nahalo yung mga 3 months ko po na mga itik is bumagsak po talaga yung egg production po ng mga inahin. Kasi nga po, itong mga dumalaga ay hindi po talaga sila makasabay po sa galawan ng mga inahin. Kasi itong mga inahin, sensitibo po kasi itong mga inahin mga kabebe. Kaya mas maganda po talaga na ilagay po talaga natin sila sa isang area na hindi po talaga nadidisturbo, may stress itong mga alagang itik natin, lalong-lalo na yung ipaghalo po natin yung mga itik natin na 3 months pababa. So, babalik po tayo sa katanungan nga po ng kabebe din po natin na 5 months to 6 months is wala po ba daw problema na ihalo natin sila. Base nga po sa karanasan ko nga po mga kabebe kasi yung mga alagang itik ko na mga inahin is 2 taon na din po. Yung mga 2 taon ko po na mga itik mga kabebe is sari-sari pong mga itik doon. Mga ilang buwan din po yung mga pagitan. May 1 taon, may
7 months, yun yung mga alagang itik ko. Pero base nga po sa karanasan ko ay wala po problema mga kabibi na ihalo natin yung mga itik natin na 5 months pataas or sinasabi na natin na ready to lay na po talaga kasi ay nakakasabay na po yan sila sa mga itik natin na mga inahin or yung mga nangingitlog na kasi pareha na po sila ng stress level po ng pagdating po sa itlogan po mga kabibi. Ang masama lang po talaga mga kabibi na ihalo natin yung mga itik natin na dumalaga na pirsahan po natin silang ipabreed sa mga matatanda na po na barako. Yun po yung problema din po ng ilan mga kabebe na sinasabi nila na yung mga dumalaga mo ay haluan mo ng itik na barako na matanda na at sa ganun ay makaitlog nga po daw yung mga itik na mga dumalaga. Pero sa side ko po mga kabebe ay hindi ko po yun ginagawa kasi problema din po yun kasi pag yung mga dumalaga na itik natin persahin na ipabreed sa mga barako na mga matatanda na mga itik, may posibilidad po talaga mga kabebe na masisira po yung itlogan niya, yung pertahan po ng itlogan niya kasi ay yung ang egg production nga po or yung similya nga po ng dumalaga ay hindi naman po natin yan pwede na persahin or paitlogin po kasi kusa po yan sila nangingitlog mga kabebe, may buwan po talaga sila. Pag persahin po natin yun, may posibilidad po talaga na mas maaga yung pangingitlog nila ay mas magkakaproblema po tayo pagdating sa itlogan kasi ay masisira nga po talaga yung mga itik natin. Base lang din po yun sa naobserbahan ko po sa mga alagang itik ko kaya hindi ko po yun ginagawa. Pero yung ipaghalo nga po yung mga itik natin na dumalaga na 5 months pataas ay walang problema po doon mga kabebe. Ang problema lang po talaga is yung area na paglalagyan po natin. So yun po yung problema ko pagdating po sa pastulan kasi ay nakukulangan nga po yung mga alagang itik natin na patuka. So lagi ko nga pong sinasabi na sana kung mag-alaga man tayo ng itik, kung may pang finance tayo, finance na lang din po natin yung mga alagang itik natin na 70% na organic na pagkain at 30% na duck layer kahit tagahapon na lang po natin sila pakainin. May makain man or wala yung mga alagang itik natin mga kabebe at baka matulad ka po sa akin na napokus po ako sa mga itik ko na seho hanggang sa nagdumalaga at nawala po yung focus ko sa mga inahin ko na paitlogin. So, malaking lugi po yun para sa akin mga kabebe. Kaya ngayon nagtitiis ako na walang pang finance at naghihintay lang ako ngayon na mangitlog yung mga alagang itik po natin. Pero sa ngayon po mga kabebe ay nangingitlog naman po yung mga alagang itik natin at patuloy pa din po tayong mag-update. So, yun lang po yung sasagot ko po sa katanungan nga po ng kabebe natin. Sana nga po ay nakatulong din po ako. So, yun lang po mga kabebe. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Happy farming!